Mga karos, good morning. Bali today sa July 10, araw po ng linggo. Yan. Bali meron po tayong vlog update po ngayon, ngayong araw ng linggo. Dahil pinapasok po natin si John tsaka si JJ. Half day lang po tayo ngayon. Meron lang po tayong tatapusin na ibang mga installation tsaka fabrication ng welding works dito sa sa Mia Townhouse. Tapos mamaya po kasi magpapa-order din tayo ng materyales at bibili rin para naman po dun sa ating ginagawang bird to finish na isang Irene row house. Ayan mga ka-row house, linggo ngayon, pahinga. Onting trabaho lang naman para makausad tayo dun sa mga project natin. Ayan, bali samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng linggo, and enjoy watching. Okay, good morning mga ka-row house. Bali nandito po ulit tayo, no? So dito sa may Mia Townhouse na ginagawa po natin nila Tatay Chong, yun. Tapos kahapon ka-row house, pumesto rito si Master Jojo tsaka si JJ. Ito, tinapos na po nila yung gate dito. Yan, in extension po yung gate, bali hanggang 150 cm lang yan. So in extension pataas. Tapos yung mga fence grills nya rin, okay na rin. Tapos dito kahapon, okay na din to. Kaso nga lang, hindi lang natapos dito yung lagayan ng susian. Ito yung ating emergency exit dito. Tapos ipo-full weld po yan. Tapos imamasilya ng konti. Tapos applyan na ng pintura. Primer oxide lang yung pintura natin dyan. Yung kulay pula na nakikita nya. Yan, syempre may mga bakal pa na hindi pa nalagyan ng primer. Yan, ipapa-primer muna natin. So bali yung trabaho natin ngayon, ganito lang kabilis ngayong araw po ng linggo. So pumayag naman po sila na half day lang para makapagpahinga pa. Tapos ito yung tiles na binili natin kahapon. Ito lang po yung i-installan. Itong layer na to, ito at saka dito. Yan, ganyan lang po yan. Mag-start na si John. John, pakita natin yung tiles na binili ko dito sa dati niyang tiles. Ikumpara lang natin. Parang parehang-pareha na. Ayos. Okay na okay yung design, parehang-pareha. Parang John, horizontal yung design. Huwag yung parang patayo yung design niya. Yan, pag ganyan. Tapos kalat. Kasi pagka ganyan ka-row house na mga haspin na ganyan, hindi yung sunod yung niyan, yung parang niya, yung pagkaka-pour niya. Ano po yan, may sarili po yung dugtungan. Yan, parang kalat-kalat yung itsura niya, parang ganyan. Yan yung design. Tapos dito ka-row house, yung mga naganap po kahapon, ito. Pininturahan ni Tatay Ramil. Ganda diba? Ayos. Ito. Si JJ nagsiset up na rito. Halos wala naman na pong puputulin na na bakal, yung pang na lang, yung pang lock, lagayan ng kandado. Tapos gagrinderin na lang to. Halos okay na. Yan, habang nagpe-prepare po yung dalawang kasama natin, sagot muna tayo ng katanungan mula kay Lucius Ride 2. Ayun. Bakit daw yung wall nila ay nagpuputukan yung bagong pintura? Na masilya naman ng maayos, 3 beses nang pumutok yung pintura. Yung tinutukoy kasi rito sa comment, hindi ako sigurado kung nasa anong part ng wall. No, hindi kagaya kasi yung mga wall dito, dikit-dikit. Kaya hindi siya nag-absorb ng moisture. Ito pong wall dito, labas na po kasi yan sa corner lot na. Pwede po siya mag-absorb ng moisture. Kung nagpuputukan yung pintura nyo, kung ganito sa part ng wall, ito kagaya nito sa may corner, yan, maaaring hindi po na na waterproofing ng maayos, kung bakit ganun. O kaya hindi naman sa preparasyon, hindi naging maganda yung preparasyon. Ito kasi makikita nyo to, itong finish na pader na to,
Yung palitada nito may Sahara. Yung mortar ng hollow blocks nito may Sahara din. Sa preparasyon, ang unang ginawa po dito, winalisan ng maigi bago pinturahan ng primer. Yan, nakawalis siya ng maigi. Tapos inanto pa ng basahan na basa. Tapos nung natuyo, pinagpagan. Tapos ito yung makikita yung unang layer na to, B701 na primer yan ng Boysen. Yan. Tapos after nun, sinarado masilya. After ng sarado masilya ka row house, same procedure. Niliha. After liha, winalisan, pinagpagan, tinanggal yung mga alikabok. Saka na po gumamit ng uli ng primer coating na B701. Ito pa rin yun. So after ng primer coating, tinap coat na. So ganyan yung procedure na ginagawa namin sa mga wall. Kung hindi man yan ginawa nung nagpintura, kung ginawa shortcut way, pwedeng magputukan. Or pangalawa, ibang klase ng pintura na nagkaroon ng reaction doon sa mga unang naipahid na pintura, kaya nangyayari yun, lumulobo. So kapag ganun po yung nangyari, magpalit po kayo ng brand ng pintura, i-try nyo. Kadalasan naman kasi Boysen. Sa mga pan top coat naman ho kasi, ibang brand na yung pinanta top coat. Minsan nagkakaroon ng chemical reaction, kasi syempre yung mga pintura may mga ano yan eh, may mga bawal dyan. Minsan yung quick dry enamel, bawal po siya sa mga lacquer type, mga ganon. So may mga ano sila, may mga hindi pwedeng pagsasama. Kaya check nyo rin po, lalong-lalo na kung may kakilala kayong mga pintor, para may pa-check nyo or may pa-inspection nyo yung wall nyo, kung bakit lagi na lang ganon. Kasi medyo magastos din po ang pagbili ng materyales sa pintura, para hindi na maulit. So sana nakatulong ng bahagya yung ating kasagutan doon sa tanong. Medyo mahaba para maintindihan po na nagtatanong. Mula uli kay Melody's Mini Garden, maganda daw ba ang granite na tiles or ang ceramic? Siyempre mas maganda po yung granite, mas matibay po to. Kaso nga lang, may mga granite kasi na maraming disadvantages, no? Meron kasing mga granite na may allergies, no? May mga allergies sa mga acid, sa soft drinks. Conforme. Ito naman po kasing ginagamit natin dito, semi-granite to. Ayan. Ito okay siya sa lahat, yung semi-granite. Kaso nga lang, hindi siya yung pure na na makikita nyo na may walang tabas. Meron siyang tabas kasi hindi siya isang buo. Yun lang yung disadvantage niya. Ang ceramic naman po kasi, mga karoals, ceramic, ano po to? Hindi siya pwede sa mga water base. Yan, ceramic, madali siyang masisira. Yan, sana nakatulong tayo ng konting kasagutan doon sa katanungan po. Ayan, dito po si John. Yan. Sisinsil na po siya ng wall. Napaka-importante rin po niya, karoals, kasi yung ginagawang pagsisinsil na yan, kapag kayo dinikit mo na yung inyong adhesive dyan po siya kakapit. Yan yung parang pinaka-pundasyon niya. Tapos mula naman kay Ma'am Let, ano daw ba yung model ng tiles na ginagamit sa floor? Hindi ko alam kung brand to yung model kasi yung sagot eh. Ang tanong eh, kung ginagamit sa flooring, yun nga nasabi na namin, semi-granite dito or porcelain tiles dito. Tapos sa flooring naman po sa outside, dapat yung mga mariwasa kasi matitibay yung mariwasa. Tapos sa rough tiles naman. Ayan po. Tapos meron parang isang katanungan dito. Ito maganda tong tanong niya eh. Kay Enayon, yan, shoutout po sa inyo. Ano daw ang advantage at disadvantage kung nakaslab yung likod ng extension? So sa mga extension dito sa row house, kagaya nito, ng mga subdivision dito, yung mga duplex dito, tapos yung mga single, at saka itong row house, townhouses, 2 meter by 4 meter lang naman to. Ayan. Okay. Kung ito lang po yung lalagyan ng slab, ano daw yung advantage? Siyempre, yung advantage, maganda ang slab roofing, no? Mas maganda po yan kasi meron ka ng abang na pang second floor niyan balang araw. Tapos hindi ka laging prone sa tulo kung maganda yung pagkakagawa. Tapos syempre, hindi ka magme-maintenance ng roofing kung basta maganda yung pagkakagawa ng floor slab na gagawin sa yung roofing ng extension. Hindi ka gaya ng yero, magme-maintenance ka, magdadakot ka ng mga dumi sa gutter, magpipintura ka ng yero. So mas maganda to, yun ang pinaka-advantage niya.
Ano yung disadvantage? Kasi yung mga bahay dito ka row house, dikit-dikit. Kunyari, ito yung extension mo. Tapos imagine ito, nakayero. Ito lang yung slab, yung sayo. Tapos ito naman din, nakayero rin to. O sabihin na natin, nakaslab lahat. Ayan. Dahil dikit-dikit ang bahay, may bahay ka rito sa likod, nakapit bahay ka, dikit ng extension sa gilid at saka rito sa gilid. Anong tendency yung pwedeng mangyari? Pag umuulan, kung mas matataas yung ginawang bakod nitong kapitbahay mo, hindi mo mapipigilan yan. Minsan may ganyan eh. Pag mas matataas, mamumuo yung tubig dito sa'yo. Mamamahay dyan. At hahanap yan ng lulusutan. Imbis na hindi ka magme-maintenance, lagi yan may lumot, di ba? Kung masisira yung waterproofing niya na mas mabilis. So, nakaslab ka, pero maglalagay ka ngayon ng drain. So imbis na hindi ka na sana maglalagay, mapipilitan ka maglagay ngayon. Kasi syempre mabablock na yan. So kapag balak nyo magpagawa ng slab mga ka-row house, maglagay pa rin kayo ng floor drain. No, wag nyong hayaan na wala siyang floor drain. Yun lang naman yung disadvantage. Kasi syempre dikit-dikit yung bahay dito sa extension. Pero syempre kung may bahay ka na alam mo na hindi didikitan ng mga ibang bahay, so, mag-slab ka na mas better. Sana po nakatulong yung ating konting kasagutan po ron. Mapagbigay tayo ng idea. I think mas marami pa pong sagot dyan. Hindi lang natin kayang sagutin. Ayan. Yun, tuloy-tuloy lang po yung installation ni John dito. Tapos yung ginagawa na lang ni JJ rito, pagmamasilyan na lang po ng mga tubo lang sa mga dugtungan. Tapos maya-maya, pipinturahan na lang to or pagugulungan na lang ng red oxide natin. Yung primer red oxide. Yan, halos tapos na. Tapos meron din nagtatanong dito, bali si Simple Ma'am. Pwede daw ba ang 60 by 60 na tiles sa flooring na CR? Yes, pwede po. Kadalasan kasi kapag gumagamit tayo ng 60 by 60 sa flooring na CR, sana na-achieve natin po yung tamang pinaka-installation niya. So, ibig ko sabihin doon, hindi bitintingan. Na kunwari, 6 na tiles ang papasok, kailangan 6 na tiles. Kasi karamihan sa CR, maliit. Kaya ang ginagawa natin, gumagamit tayo ng maliit na tiles din, kagaya dito, 30 by 30 yung ginamit po sa flooring nito. So kung 60 by 60 po ginamit dyan, ilang peraso lang po makikita natin dyan. Tapos mahalaga rin po sa CR, sa flooring na CR, dapat po hindi madulas yung tiles na gagamitin. Kadalasan kasi sa 60 by 60 na tiles, yung mga madudulas po to. Kailangan rough tiles lang. Pero meron po nabibili na rough tiles lang. Tapos shoutout na rin kay Mar La Forteza. Yan, shoutout po and ingat palagi. God bless. Yan, Rose, merienda muna. Yan. Yan, snack lang, snack. Panda. Ay, ito pala. Ito Rose, pinipinturahan na ni JJ. Yan na. Primer, red primer oxide. Tsaka to. Ayos na. Halos sirohan na lang po yung gagawin namin dito. Gilid na lang. Tatapos na to. Dito nga pala Karo, sa pure adhesive yung ginamit natin do sa wall. Tapos yung sa details, 7.5 na tiles yung nagamit natin. Bali parang 8 nga yung binili natin. Ano po yun, 2 bag ng adhesive yung ginamit po namin lahat dito.
Yan po yung detalye. Tapos meron nga pala tayong delivery ngayon dun sa ginagawa natin na birth to finish na isang row house. Mga pang division or yung pang room partition gamit yung mga 1/4 na Pisen board, metal studs, tsaka metal track. Tapos nagpa-order na rin tayo ng lever type na ikakabit po doon sa mga pintuan. So pintuan po na gagamitin natin doon, maghahanap pa po tayo. Sa ulong sana natin yung bibilhin, kaso nga lang hindi pa available. Baka mamayang hapon na. Eto, si Rojo na lang po yung ikakabit dito sa taas. Halos okay na. Boss, dahan-dahan lang, naka-tiles na ha. Diyan na lang, dyan. Eto mga ka-Rojo, ito yung delivery natin ngayon dito sa ating project, dito sa birth to finish na Rojo. Mga naganap na pala kahapon, nakapaglinis dito si Pasky at si John. Pinaluwag na po nila. Yan yung mga nakikita nyo metal paring, gagamitin po yan sa dito sa cove ceiling. Yan sa mga cove ceiling pa, unahin mo na yung division. So dito meron tayong order na dahan-dahan. Sa gilid dito. Meron tayong order na 26 pieces na metal studs. Tapos 6 na pirasong metal track para sa 2 bedroom partition, pang division. Ang mga adhesive natin na mga order natin kahapon nandito. Tapos meron tayong 12 pirasong order na Shera board na 1/4 ang kapal. Dito boss, sa gilid. Kaliwa rito. Ayan, sakto lang yung delivery nito, hindi sumabay sa operation natin. Para pagpasok nila, ayos na. Maganda na. Ganda na boss. Hindi na lang, matatapos na. 60% pa lang to. Yan, 12 piraso po yan yung ating 1/4 na Shera board. Oh. Tapos meron din tayong pina-order na Amerilock na lock set. Yan lever type po siya, dalawa. Dalawa yung pinto. Tapos 1 1/2 na block screw na pambakal. Makakatulong po ito sa pag-install ng door jamb between nitong metal studs. Ito yung pang-fix natin. Halos yan lang lahat ng in-order natin doon sa hardware. Kasama po itong mga Shera board. Sa iba na natin bibilhin yung mga pintuan, yung kornisa. Yan, okay na. Bilangin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ulit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan, 12. Tara. Pabalik na kami sa bahay ngayon. Bali doon tayo magbabayad ng ating mga order. Thank you Sige, ingat. Bali yung napa-order nga pala natin doon, yung delivery doon para sa mga room division. 12,300 po siya lahat. Yan, 26 na metal stud, 6 na metal track, 12 na Shera board. Kasama na yung block screw tsaka yung Amerilock na lever type, 2 piraso. So wala tayong in-order ng mga blind rivet kasi meron tayong unang binili nun. Baka magkasya na lahat po yan. Okay, tara. Eto Karo, nandito naman po ulit tayo. Halos tapos na po kami rito. Yan na. Ito lang po yung pina-additional ni ma'am. So dito hindi nga lang talaga natin nakuha yung parang pinaka-kulay ng tiles, medyo maputito. Tapos compare dito medyo mapusyaw ng konti. Ito kasi 60 by 120
yung ginamit ni ma'am dito. Tapos medyo mahal yung presyo nito. Sa All Home po kasi ito namin nabili nun. So ito talaga yung gusto niya, 60 by 120. Tapos ito, ayan, medyo maputi lang. Pero pag tiningnan naman halos sa kapareha sa disenyo. Doon na lang ako nag-compare talaga doon sa design. Halos okay naman. Yan, ito lang yung isa sa mga additional sa kontrata rito. Tapos sa taas niya, magkakaroon po yan ng ng shelves. Isang shelves lang po. Dito naman po sa grills na ginawa ni JJ, okay na din po. So priority lang namin dito yung pagpa-primer. Para sa mga pintor, diretso top coat na lang sila. Yan, hindi ko kasi kasama sa kontrata dun sa mga pintor na sila pa po yung mag-prepare sa bakal at saka sa primary. Kami na po yung nagano yan. Halos okay na po ito. Yan, sa mga susunod na araw po mga karos, tuloy-tuloy na po yung trabaho ng mga pintor dito. Dire-diretso na. Yan, syempre maraming salamat po muli sa tropa natin na pumasok ngayong linggo at nag-effort. Thank you John ha, ingat. Salamat, bukas ulit. Jay, thank you ha, ingat. Yun, no? Yan po mga karawas, maraming salamat po muli sa pagsama sa maikling video ngayong araw po ng linggo. Kita-kita tayo sa susunod na video. God bless, tsaka ingat palagi.